napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So, lumuhod sa kung hindi kayo magmakaawa na Duterte na lang ang ipalit. Tingnan natin. Eto, panoorin naman natin to. Pilipinas naging katatawanan. Sa international communication. Community pala, community. Panoorin natin to. Silang kasi BFF tayo. They are no longer sleeping, no? Parang almost every day, every hour, nandun sa iba't ibang outlet. Media outlet, mainstream media outlet, promoting this what they call as the transparency strategy in the South China Sea, no? And the ultimate goal is number one, to demonize China, and then make China pay parang reputational cost in the international community. Maybe it gained traction sa ating audience, local audience, kasi alam mo naman yung mga Pilipino, teleserye mentality. Laging victim. But in the international community, we are being made a laughing stock because talagang it's not working. I mean, would you expect a superpower like China to abandon their claims just because 100 wooden-hulled ships are there giving liters of diesel and packs of food? I mean, how laughable can we be? Recently, Vice President pa rin si Marcos. Meron isang NGO sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea, South China Sea, at meron po silang campaign, itong atin ito. This is ours. Ano ba itong grupo na to at anong tingin mo sa kanilang ginawa? Well, I already made some posts about this group, no? As early as late November in 2023, that's last year, because a few weeks before that, I chanced upon an interview with PCG Commodore Tariela and a certain guy, an American named Raymond Powell, who was apparently doing the rounds on all mainstream. Wait lang guys, balikan natin to. May papanood daw sa inyo. Ito, ngayon lang to binalita. May papanood ako sa inyo. Saglit lang, saglit. Ito, panoorin natin. May nakita raw ang China Coast Guard ng mga armadong Pilipino sa isang barko sa Ayungin Shoal. Yan ang panibagong alegasyon ng China kasunod ng matapang na pag-iit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. May panibagong akusasyon ang China sa Pilipinas sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ayon sa ulat ng Reuters, base sa post ng Chinese state broadcaster na CCTV, may nakita raw ang China Coast Guard na mga armadong tauhan sakay ng isang barko ng Pilipinas noong nakarang buwan. Hindi tinukoy kung anong barko ito pero nangyari raw ito sa Second Thomas Shoal o kilala rin sa tawag na Ayungin Shoal. Wala pa namang inilalabas na video o larawan ng China para patunayan ito. Kinukumpirma na rin ito ng News 5 sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Matatanda ang sinabi kamakailan ng China na aarestuhin ng kanilang Coast Guard ang mga anilay trespassers sa South China Sea simula ngayong Hulyo. Nanindigan naman ng Pilipinas na hindi kikilalanin ang bagong patakaran ng China dahil laban ito sa international law. Matapos ding iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Biyernes sa Shangri-La Dialogue sa Singapore ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nangakong poprotektahan at ipaglalaban ang mga Pilipino. Poprotektahan, ipaglalaban. Tuta na. Puro ko lang protekta, pinaglalaban. Nasaan na yung, kapag pinaglalaban, sige, nandun na tayo sa point na pinaglalaban. Ang tanong, nakikinabang ba yung taong bayan dun? Nakikinabang ba? Umiiyak na nga yung mga mangingisda eh. Hindi na sila makapanguli. Wala na silang hanap buhay. Tapos ikaw sabi mo, matapang na ipinaglalaban ng Pilipinas. Anak ng teto. If a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. And therefore, we will respond accordingly.
Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Kabilang diyan ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart sa kabilang diyan, Philippine Sea. We will respond accordingly. Pakinggan nyo. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Ang pinagmamalaki dito ni Marcos, kapag lumala daw ang tensyon sa West Philippine Sea, mapipilitan daw tawagin ng mga kakamping bansa. Ito yung pinakatanong dyan. Hanggang saan tayo kakampihan ng ibang bansa? Yan ang pinakatanong dyan. Puta na, ibig sabihin pala, kung wala pala tayong kakampi na ibang bansa, hindi mo rin pala ipaglalaban yung bayan natin? Ganun ba yon? Anak ng teting naman. Paano kapag iniwan tayo sa ere ng mga yan? Halimbawa, sabihin na natin na magkagera na, halimbawa, nandyan na nga yung gera. Kasi nagyayabang yung presidente natin eh. Nagyayabang yung presidente natin na marami tayong kakampi. Yung Japan, Singapore at Amerika. Ang tanong, kapag nagkagera, ibubuhos ba nila lahat ng suporta nila? Diba? Anak ng teting na yan, oh. Ano to, parang, tapos, pag pinabayaan na tayo ng ibang mga lahi, ano sasabihin nyo? Sisisihin nyo yung ibang lahi kasi, hindi naman akala kasi natin, tutulungan talaga tayo. Akala natin, susuportahan talaga tayo ng ibang lahi. Akala mo lang yun. Ang linaw-linaw dito sa sinabi ni Marcos, kapag lumala na ang tensyon sa West Philippine Sea, mapipilitang magsumbong or magtawag ng kakampi ang ating presidente. Tsaka ito pa ha, ewan ko ba bakit ba ganito? Hindi ba hindi ba napapanood ni BBM yung ginawa ng Amerika sa Ukraine? Sa ibang saan ba yun? Sa India, ano ba yun? Afghanistan? Hindi ba napanood ng presidente natin yung ginawa ng Amerika dun sa Afghanistan? Na bigla-bigla na lang iniwan? Anak ng teting, tos gini, pag mamalaki nyo na may kakampi tayo na tiga-ibang bansa, hanggang saan ba yan? Magpapakamatay ba sa atin yan? Kaya lang naman tayo kinakampihan ng mga yan dahil alam nila na may mapapakinabangan sila sa atin. Ang tanong, paano kapag wala na yung mapakinabangan sa atin? Gawa ng magkakaroon nga ng gera. So, ang gera ang pinakamalaking krisis na natatanggap ng isang bansa. Paano kapag wala na? Di bahala na si Batman. Sabi ni Ate Black Mamba. Ganun ba? Di bahala na si Batman. So, sa madaling salita, ay eto, masakit man pakinggan pero totoo. Takot or duwag ang ating Pangulo. Takot duwag talaga. Miray mo, ito liwanag-liwanag sa balita. Pakinggan pa natin. Paulit-ulitin ko. And therefore, we will respond accordingly. Git ng Pangulo, kung lumala pa ang tensyon sa West Philippine Sea, rito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyado nitong bansa. Dito natatawagin ng Pilipinas ang mga kaalyadong bansa. Diba? Ibig sabihin, ikaw mismong presidente, hindi mo kaya na depensahan o ipaglaban ng Pilipinas ang bansa mo. Ngayon, kung hindi mo naman pala kayang depensahan, hindi mo kayang ipaglaban ang bansa mo, huwag kang makipag-away sa ibang bansa. Ganun lang yun. Hindi, ito totoo to, hindi ko minamalit ang Pilipinas. Wala talaga tayong laban sa China. Oo, wala talaga tayong laban dyan. Anak ng teting naman. Ano pa? Mahirap lang makapagsalita tayo ng pangit dito. Ang tanginang yan, manghihingi.
doon pala tumatapang ang Pangulo natin kasi may tutulong sa atin. Paano pala ang tanong diyan? Paano what if na walang English yun paano kung walang tumulong? So anong gagawin mo? Paano na biglang magbago isip ng mga yan? Halimbawa, nandyan na. Gera na, ganun na. Mainit na yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea. Biglang magbago isip ng mga kaalyado na bansa. Di nga. Di nga, di ba? Nga tayo, ganun ba? Yan ang mahirap sa atin dyan. Tayo nang yan. Ang hirap, yan ang pinakamahirap sa lahat, yung aasa ka. Aasa ka, mamaya umaasa. Tangin lang yan. Ang hirap lang yan, aasa ka lang ng asa, tapos bandang huli pala, mauuwi lang tayo sa, napakasalimuot na sitwasyon. Punta sila dito sa Russia. Baka urong buntot ng mga gusto ng gera. Parang laging New Year dito. Ito. Kapag nagkagera, si Bangag ang unang tatakbo. Hindi totoo naman Bakit? Haharap ba? Baka mamaya si Tatay Digong, isa sa mga humarap yan pag nagkagera dito. Hindi totoo lang, Hindi totoo lang, real talk. Baka kahit hindi na presidente yan, kahit matanda na yan si Tatay Digong, baka humarap pa yan. Baka nga yung presidente natin, di natin makita yan. Biruin mo naman, siya mismo nagpatunay na takot siya. Kapag lumala daw ang tensyon, mapipilitan daw ang Pilipinas na tumawag sa mga kaalyadong bansa. Ang tanong, etong tanong, ang China ba, wala bang kaalyadong bansa yan? Kaalyado din ng China ang Amerika. So, sino susuportahan ng Amerika? Ang China o ang Pilipinas? Di hamak na mas malaki ang nahihita ng China, ng Amerika dyan sa China kaysa sa Pilipinas. Halimbawa, magkagera nga. Kasi number 1 na itong hihingian natin ng tulong, Amerika Amerika kasosyo rin nitong China. So ngayon, sino pipiliin ng Amerika doon sa mababa maliit lang ang pakinabang ng Amerika o doon sa malaking pakinabang sa kanila? Kahit din naman ako sa Amerika, mas pipiliin ko yung China. Mas malaking pakinabang sa akin nun. Mas gugustuhin ko yun kaysa sa Pilipinas. Ano yan? Puta na. Paganahin natin yung utak natin, mga kababayan. Hindi ko kinakampihan ng China at lalong hindi ko sinasabi na yung West Philippine Sea na yan ay sa China yan, atin yan. No? Para sa akin, sa atin yan. Pero sana, wag naman sana tayo ilagay ng Pangulo natin sa gera na hindi naman natin talaga kaya. Ano to? Parang ilalagay tayo sa kanyon. Kulang na lang dito. Parang ibala na lang tayo Mas maganda siguro kung ibala na lang tayo. At least kapag binala tayo, alam natin paglabas natin dun sa tangke na yun, talagang durug-durug tayo. O at least doon, natanggap mo na. Hindi yung dyan na magpapakahirap ka pa na lumaban sa gera, tapos alam mo na hindi naman mamamatay kayo, ba't ka palalaban? Si Tamba ang ibala sa kanyon ni BBM dahil isa siya sa nagsulsul kay BBM. Pag di kaya ng China takbo na BBM, ibang bansa na bahala taong bayan. Totoo yan. Hindi dati may nabasa ako May nabasa ako, 'di ba dati hindi ko tukoy kung anong 1990 to, hindi ko alam kung nabasa nyo rin yung or napanood nyo yung kwento na yun na
etong bansa na to ay maaaring mapunta sa ibang bansa or masasakop ng etong Pilipinas. Oo. Kasi ito sa tutusin kapag nagkagera at natalo tayo, yun nga, lalaki yung pondo ng natin, lalaki yung pondo ng Pilipinas, yung tulong, hindi pala pondo, tulong. Dadagsahan tulong ng Pilipinas kasi magkakagera. Ang tanong, ang masakit pa dyan, pag dumagsaba yung tulong sa Pilipinas, sino unang makikinabang? Di ba ang presidente? Ang administrasyon? Hindi naman ang mga Pilipino agad Oh. JC, Mering Janet at Chris Ulul, tagapagtanggol, dala sila ng pamalo. Yan, punta kayo doon. Hindi, wala yan, duwag yung mga yan, lalo na si Chris Ulul, kilala ko yan, tago yan sa likod ng biyanan niya. Unahin sa norte paggera na. Doon, mauna kayo doon. Ang China hindi makigera kasi nakasalalay ang mga produkto nila sa buong mundo. Babagsak sila pag ginawa nila yan. Hindi nga, alam nyo, eto totoo to, no? Na hindi ayaw din talaga ng China ng gera. Kaso gusto nga ng Pilipinas eh. Ano magagawa natin? Pilipinas ang may gusto. Pilipinas ang may gusto na magkagera. Hindi China. Hindi totoo Ang Pilipinas ang may gusto na magkagera. Hindi ang China. Kasi pinapalabas nila ngayon na ginigipit, binobomba sila. Ibig sabihin, gusto ng China na magkagera. Hindi. Ayaw talaga ng China magkagera. Totoo nga itong sinabi ni Jasmine na ang China ay maapektuhan yung produkto nila sa buong mundo. Babagsak sila dyan pag nagkataon. Kaya nga umiiwas din yan sa gera. Andiyan si Papa? Andiyan si Papa ko? Andiyan si Papa Charline? Hindi ko napansin. Andiyan ba? Wala. Nangingisda pa yun si Papa ngayon. Kontra kayo. Tapos pag inubos ng China ang kalupain natin, sasabihin nyo naman walang ginawa ang presidente. Ba't lupain nasa West Philippine Sea ka? Bobo. Basta pro-China, mag-isip ganito topic. Mas okay na maging pro-China kaysa maging pro-Amerika. Kaya at least ang China, walang mga pinatay na Pilipino yan dito. Yung Amerika, puta na, ang daming pinatay na mga Pilipino yan dito. Mas okay na ako sa pro-China kaysa maging pro-Amerika ako. Kupal. Ang kinokontra namin dito, so ibig sabihin, Aling Nena, payag ka na magkagera. Payag ka. Ang kinokontra namin dito, wag magkagera. Hindi pro-China, tanga. Ako gugustuhin ko na salamat Ate Karen na, thank you. Mas gugustuhin ko na maging pro-China ako kaysa maging pro-Amerika. Baka hindi ka ata marunong magbasa. Ang dami-daming pinatay ng mga Amerikano, maraming pinatay ang mga Amerikano na kapwa natin Pilipino. Lalong-lalo na mga tausog nga lang baka hindi mo alam 'yun. Ang mga Chinese may pinatay ba? May pinatay ba ng mga Pilipino? Putay na, yung produkto nga natin ngayon galing sa China yan tingnan mo ngayon, bumababa na yung natin. Yung Philippine ano ba yung kanina? Nakalimutan ko. Philippine, ano ba yan? Anong tawag doon? Philippine market. Anong sinabi doon kanina sa unang natin? Dalawang beses na nangyari yun sa panahon ni BBM. Punta na, tapos ngayon gustong-gusto nyo.
Pag nagkagulo o giyera sa Pilipinas, ang mga maperang tao, hindi mo na mahahagilap dito sa atin, maghanap ng ligtas na lugar yan. Totoo. O yung Philippine stock. Philippine stock ba yung kanina? Coin stock ba yun? Yun. Philippine stock market. Yun, oo, tama. Oh. Ang China, madami ako nakikita tulong at mga tulay na libre na pinagawa at ibinigay dito sa atin. Na ipatayo ang Amerika ni isang building kahit ano. Hindi, meron naman. Ang Amerika meron. Yung, ano ba yung bridge na yun? Yung Jones Bridge ba yun? Tama ba? Ay, yung Jones Bridge ba yun? Nakalimutan ko pangalan nun yun. Binigay na Amerika yun. Pero ang daming ano nun, ang daming tawag dito, ang daming ang daming kapalit nun. Correct, Boss Jay. Para sa akin, China kasi magtanaw ako utang na loob sa China. Kasi noong pandemic, sila ang nagbigay ng vaccine. Isa pa nga yan eh. Kina-question niya yan eh. May kuma-question niya about sa vaccine na yan. Pinagmamalaki nyo Amerika, binigyan, alalahanin nyo, 19 kopong-kopong pa yung binigay ng Amerika ha, sa atin. Jones Bridge ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan nun. Bridge, yung tulay na yun. Ang daming ginawang ano doon para lang ano. Tapos ngayon, tuwang-tuwa kayo. Putay na. Hindi nyo ata alam yung history na ginawa ng Amerika dito sa Pilipinas eh, no? Mga bobo. O eto, drone lang, pakawalan ng China, ubos ang Luzon. Ngayon, tuwang-tuwa. Nga mga Marcos loyalist. Tuwang-tuwa. Oo, gera na. Tayo na. Kayo unang mamamatay, mga ulupong. Kami, safe kami. Alam nyo kung bakit. Secret na namin yun. Oo. Pag nagkagera, unahin nila isabak yung mga anti-China. Total, matatapang naman sila. Tama! O kayo ha, pag nagkagera ha. Oo, mag-ano agad kayo. Harapin nyo agad yung China. Oo, yan naman ang ano nyo. Yan naman, matapang kayo eh. Itang inang yan, kabubuhan talaga. Ang laking kabubuhan nito. Saan na yun? Ang laking kabubuhan nito ni Aling Marites oh. Oo. Sabi kontra ng kontra kayo. Tapos pag inubos ng China ang kalupain natin, nasa West Philippine Sea ang topic, lupain daw. Tsaka ito for your information, alam ko, baka yung mga kilala rin natin mga vlogger to nagdami account lang. Ito baka hindi mo kasi alam, no? Yung sinasabi mong itong West Philippine Sea na to, matagal nang pinag-aagawan yan. Panahon pa lang ng iba pang mga presidente. Hindi lang sa panahon ni Duterte at Marcos, tanga. Pangalawa, no, bakit hindi namin sisisihin ng presidente siya nga may gusto ng gera? Bobo ka ba? Basta pro-China mag-isip ganito topic basta loyalist, basta pro-America, ganyan din kayo mag-isip. Back to you. Ang tanginang yan. Uubusin ng lupain. Di sana noon pa inubos na yan. Dati pa naman pinag-aagawan yan So totosin nga, hindi nga dapat isisi to sa Duterte, sa mga Aquino isisi yan eh. Dahil sila talaga yung may agreement sa China. Pero dahil nga ginagawang propaganda ng mga Marcos ang Duterte, kaya pilit nilang idinidikit sa Duterte yan. Pero ang dapat ang may pananagutan dyan at ang talagang may agreement dyan ay ang Aquino. Na itinuloy lang yun ng mga Duterte, itinuloy yung kasunduan, hindi yung agreement na sinasabi yung secret deal. Para matiwasay yung pangingisda ng mga mangingisda dyan sa karburasyon na yan at sa West Philippine Sea na yan,
no, para walang para walang mangharang sa mga kababayan natin na mangisda dyan sa West Philippine Sea na yan, hinayaan lang ni Tatay Digong na or itinuloy lang yung unang rules ng mga Aquino. Rules hindi secret deal. No? Tapos ngayon sasabihin nyo, kalupain. Di dapat noon, nasakop na nila yan. Ano lang yan parang ganito lang yan, hindi kasi may pagkatanga kasi ito, kaya gawin nating generic yung tanong natin, ha. Ito lang yan, Aling Nena. Halimbawa po, nakituloy ka, halimbawa sige, sa bahay na lang. Para mas maintindihan mo, kasi alam ko, mababa utak mo Halimbawa, nakituloy ka sa isang bahay. So, yung bahay na yon, dalawa may-ari nun. Ang rules ng dalawang may-aring bahay na yon ay palagi mong linisan ang kapaligiran or yung bahay. Pagkatapos, pangalawang rules ay wag kang magpapasok ng kung sino man. Kasi hindi mo naman bahay yun. Parang ganito lang din yan. Ang rules dyan, pagkain, tubig lang ang pwede mong dalhin sa Sierra Madre. Ano bang barko na yun? Lobo na ako. Yun lang ang gusto nila. So dapat mong sundin yun. No, ngayon ang ginagawa ng administrasyon, nagdadala sila ng mga construction material. Ang ginawa ng Duterte noon, nagdadala din sila pero patago. Para sa kaalaman mo lang, kasi kung hindi nga nila pinagawa yan, lumubog na yan. Ngayon, gets mo na. Maraming salamat po kay Ate Lynn. Maraming salamat kay Ma'am Lynn sa pa-blessing nyo. Thank you po, Ate Lynn na Baladolid. Ano to? Baladolid. Yan, kay Ate Lynn. Maraming salamat. Bobo nga to tungaw lang paggera tayo din pag-iintrisan ng lupa natin, mawawala na sa ang mapa sa Pilipinas, pinasabog na. Kaya nga mga bobo sa tingin nyo ba kapag nagkagera magkakaroon ng interest yung ibang mga lahi dito? Ano yun? Ano sila, tanga? Pilipinas yan, halimbawa nagera, na tong bansa natin nagkasira-sira. Sa tingin nyo may mapapakinabangan dito? Wawa, bakit ba ang bait ng China dati? Tingin mo ganun-ganun lang yun? Walang iya sa Coast Guard. Vessel pa lang ng China, walang binatbat. Coast Guard vessel ng Pilipinas. Gusto nga nila i-gera doon pa nga lang sa China vessel, walang binatbat tayo tapos gusto nyo pang gera. Kala ko nakasadsad na ang Sierra Madre, paanong lulubog yun? Ewan ko sa kanila. Delikado missile ng China, may COVID-19 pag sumabog. Ano to? Wak na okay, tuloy natin to. Sa bilang diyan, ang Amerika kung saan mayroon tayong Mutual Defense Treaty. Sa parehong dialogue kahapon, nakausap ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang mga counterpart official niya mula sa Lithuania, Canada at New Zealand. Sumentro ito sa pagpapalalim at pagpapalawak ng defense security at cooperation ng mga bansa. Ilan sa mga napag-usapan? Ang tanong, eto pa pala, ang tanong dito. Kapag tinulungan ba tayo ng mga bansa na yan, anong magiging kapalit? Hindi yan tutulong ng walang kapalit. Tandaan nyo yan, ha? China lang, ugali lang ng China yon na tumutulong sila na walang kapalit. Pero ang tanong, yung ibang bansa, ano kayang magiging kapalit nila? Anong magiging kapalit sa bansa natin pag tinulungan nila tayo? Lalo't gera na usapan. So ibig sabihin, maglalaan sila ng napakalaking pera para dito sa bansa natin. So anong kapalit nun? Kung sakali man natulungan man tayo, ha? Kung sakali man.
Isipin nyo rin yun, ha? Tapa ng Joint Defense and Military Training on Cybersecurity ng Pilipinas at Lithuania na magandang oportunidad daw para sa Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines. Sa parehong dialogue, tiniyak ni U.S. Defense Secretary Lloyd Austin ang suporta ng Amerika sa Pilipinas. Sa gitna ito ng mga agresibo. Suporta. Pero anong klaseng suporta yun? May katanungan din doon. Andun na tayo. Lahat ng bansa sumusuporta sa Pilipinas. Andun na tayo eh. Pero ang tanong, anong suporta yun? Anong klaseng suporta? Ibong aksyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo. The harassment that the Philippines has faced is dangerous, pure and simple. And we all share an interest in ensuring that the South China Sea remains open and free. Bukod pa yan sa mga mapangahas na aksyon ng China malapit sa Taiwan, bagay na pinalagan ng China. Git nila hindi ito makatutulong sa isinusulong na regional cooperation sa Indo-Pacific region. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nagbabala naman ng China na may hangganan ng kanilang pagtitimpi sa tensyon sa South China Sea. Yan ang gustong mangyari ng administrasyon. Yung matapos na yung hangganan ng China sa pagtitimpi. Kaya nga, eto nga eh. Ang China talaga ayaw nila ng gera. Kaso ang Pilipinas gusto nila ng gera. Yun lang yun. Gustong-gusto magkagera na talaga ng administrasyon dito sa Pilipinas. Laging ang pinagsasabi, lalaban tayo, lalaban tayo. Puro lang laban. Ang tanong, mananalo ba tayo? Parang pelikulang, parang pelikulang Tarzan, atapang nga tao. Alalahanin nyo atapang nga tao, dali mamatay. Manteting kayo. Parang dalawang magkapatid. Yung bunsong kapatid, kaya nagmamatapang kasi alam niya na ipagtatanggol siya ng kuya niya. Ito si Marcos, ganun din. Nagmamatapang kasi alam niya ang ipagtatanggol siya ng Amerika. Ito sabi ni Ate Karen, no? Isa pa yan si Teodoro Gibo na yan. Daldal siya ng daldal dati about sa secret deal. Pero nung naglabas ang China na walang secret deal, si PRRD and China, napahiya siya eh. Sip-sip kasi yan. Oh. Alam mo si Gibo Chidoro talaga? Si Gibo, alam nyo tong speaking of Gibo Chidoro? Oh, yan ang talaga nagpapatrabaho kay Mayor Go, kay Mayor Alice Go. Palalahanin nyo si Gibo Chidoro ay tiga Banban yan. Oo, dyan lumaki yan sa Banban. Si Tatay Digong nga, di nila kayang labanan ng patas ibang bansa pa. Kaya nga eh. Gusto ni Kuting ng gera para forever na at tumagal pa sa pwesto kasi walang eleksyon kapag may gera ang isang bansa. Diba, lupit? Isa pa yan. Sa Defense Minister ng China, matagal na silang nagpipigil sa gitna ng anyay mga panghihimasok at pangahamon ng ibang bansa pero may hangganan daw ito. Idagdag pa raw ang pagpapadala ng mga ballistic missile ng Amerika sa Asia-Pacific region sa joint military exercises kasama ang Pilipinas nitong Abril. Sinabi yan ng China sa isang forum sa Shangri-La Dialogue sa Singapore na dinalahan din ni Pangulong Bongbong Marcos. Iginiit ng Pangulo sa forum na lehitimo ang ating pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, palala ng palala ang paglaganap ng text scams. Kahit may... Speaking of text scam, yung mga loyalist dyan, laging scam. Laging nai-scam. Gustong-gusto nila yan. Ewan ko kung yung mga tanso vlogger, baka yun yung the 9 commands. Yung mga vlogger ng tanso, sila yung magiging 9 commands. 10 commands pala.
Oh, so kayo, pabor pa ba kayo? Pabor pa ba kayo sa sa West Philippine Sea na 'yan? Ha? Kaya nyo pa ba? Pag hindi na, tulog-tulog na kayo ba? So, ay, nako talaga. Pinagurgur na naman ako Biglang nawala ako dun Okay, tingnan nga natin kung anong Bigla akong nawala dun Tingnan natin kung anong magandang ibabalita pa natin, no? O, hanap tayo na ibabalita. O nga po pala, yung si Trililing, no? Oo. Ewan ko, dismiss ata yung kaso nun kay Harry Roque tsaka kay Banat Bay. Oo. Wala tayong magagawa, ganun talaga. Ganun talaga ang life. Alam nyo, madidismiss yun. Pinoprovoke lang ng ibang tao pinoprovoke lang ng tao So, tsugi na rin si Mayor Baste sa pwesto kaya pala pinalit ang mga pulis sa Davao. Ano ka to? Totoo kaya itong balitang to? Ito. Tsugi na daw. Chinugi na si Mayor Baste. Aba, totoo ba to? Totoo ba tong balitang to? Tingnan natin. Baka malay nyo. Totoo nga. Kaya chinugi na si Mayor Baste sa pwesto. Kaya pala pinalitan ng pulis sa Davao. Naku po. Totoo ba to? Ano ba tong klaseng vlog na to? Okay, panoorin nga natin to. Kamakailan niya ay pinalitan ang mahigit sa 40 kapulisan sa Davao City. Ipinagtataka ng mga netizens ay bakit sila napalitan nang tila walang matibay na dahilan. Pinagdududahan tuloy ng mga netizens ang Marcos administration na baka isunod nilang tsugiin ang mayor ng Davao na si Mayor Baste. Dahil matapos nga ang pagpapalit ng kapulisan sa Davao, agad-agad sumulpot ang balitang ito. Nasa Lacson Checkpoint sa Kalinan District, Davao City, may nahulihan ng ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga daw ng 14.4 million pesos. Pero bakit ang nahulihan ay unidentified daw? Katakataka. Diba? Ito isa sa mga nakakatawa dito. Yun na naman, may panibago na naman. Unidentified. Walang pagkakilanlan ang nahulihan ng 14 million na pulburon nito sa Davao. No? Ayun yung malupit ngayon sa bansa natin. Kapag nahuhulihan ng hindi kilala, yung driver sa 13 billion na pulburon, nga na. Hindi, malamang may purpose tong ginawa to. Talagang ito, planted talaga to. Tanim talaga to, tinanim to. Para isa na naman tong para may magawa na naman silang kasiraan sa mga tawag dito sa mga Duterte. Kasi una-una dito, sasabihin, akala ko ba wala nang ipinagbabawal na droga sa Davao? Bakit yan? Ba't meron pang 14 million na pulburon? At yung about dito sa title na tsutsugiin, ako po, isang malaking gulo yan. Pag ginawa ni Marcos yan na patalsikin sa pwesto si Duterte, si Baste, ewan ko na lang. Ano na naman daw ba ito? Isa na naman daw ba itong script? At parang katulad ng nangyari noon sa Alitagtag, Batangas. Naku po. May masama po akong hinala. Baka alisin si Mayor Baste, katulad ng ginagawa sa ibang mayor at gobernador. Kaya siguro pinalitan yung mga pulis. Paano kaya yun? Malakas po ang kutob ko. Sigurado yan kapag hindi ito mapigilan ang ginagawa ng bangag na presidente. Samantala ay duda ang mga netizens na kung bakit pinalitan ang mga kapulisan sa Davao dahil daw ito sa ginawa nilang bagong script ngayon. Pagmumukhain nilang masama daw ang Davao at palalabasing maganda daw ang war on drugs ng kasalukuyang administrasyon. Sobrang ganda nga kusa na lang sinusuko yung droga. Sobrang ganda nga. Ayan biruin mo
nakahuli ng 14 billion. O yun na, sige, in history na pinagyayabang nila, 13 billion na pulburon. O. Tapos ang kasama, driver lang. Ni Barrel, wala nga eh. Eto, malupit. 14 million, hindi kilala ang identity nung nahulihan. Ang lupit, di ba? Walang nasawi, walang namatay kaysa noong Duterte administration. Heto pa ang sabi ni Ate Joey De Viv. Alitagtag sa Davao. Pinalitan nila ang kapulisan sa Davao at matapos ang ilang araw, eto na naman palabas nila. May nasabat ng 14.4 billion. Ay, in fairness laging pabori ang tanga na ng mga drug lord ngayon ha. Kasi mismo sa checkpoint na talaga dumadaan. Grabe no. Ano to? Ghost pusher? Baka ghost pusher nga to, no? Hanip na yan. Walang pagkakilanlan. Anong multo? Atip na buhay to. Alitagtag sa Davao. Pinalitan nila ang kapulisan at sa Davao at matapos ng ilang araw, eto na naman, palabas nila may nasabat na 14.4 million halaga ng pulburon sa checkpoint. Ang gusto ay parating ng gobyerno. Number 1, madali lang nila nahuli sa checkpoint ang droga. Number 2, walang namatay. Number 3, therefore mas maganda ang war on drugs ng BBN admin kesa sa war on drugs ng Duterte. Yun naman talaga. Di ba? Yung nagsalita si Bangagers nung nahuli yung 13 billion na pulburon, o ano sinabi, 'di ba? At least walang namatay. Paano mamamatay? Wala namang kasama yung driver. Paano wala nga talaga mamamatay doon. Maganda po talaga sa mga adik. Guluhin ng Davao, so pwede na i-declare ang Davao martial law in Davao is coming. Ayaw pailad sa ilang plano. Tanim droga. Grabe, no? Biruin mo, ha? Grabing ginagawa nila. Hindi kasi gusto nilang palabasin na magulo ang Davao. Yun ang gustong palabasin ng mga anti-Duterte nang may gawa nito. Gusto nila magulo ang Davao, talamak ang droga sa Davao. Yun ang gusto nilang palabasin para may dahilan sila na para tanggalin si Basti Duterte. Si Mayor Basti. Yun yung purpose nito, no? At totoo nga naman yung nag-comment na yun. At asahan pa natin na hindi lang ito, no? Kasi isipin nyo, tinanggal yung mga kapulisan. No, tinanggal. Kasi nga, kapag hindi nila tinanggal yung mga kapulisan na yon, hindi rin nila maisasagawa itong fake, itong checkpoint na to, itong mga droga na to. Hindi nila masasagawa ito, hindi nila maipapasagawa. So, magpipailed sila dito kapag yung mga kapulisan pa rin sa Davao, yung mga nandoon sa checkpoint na yon. Kaya ang ginawa nila, pinalitan muna nila yung mga pulis, tapos tsaka nila isinigawa itong 14 billion na pulburon na to. Nung naisagawa na nila, tingnan mo. Kasi una-una, sige nga, tatanungin yung mga kapulisan, asan yung niyan, anong pangalan niya, biglang walang identity. Ano yun? May mga wizard na ba dito sa Pilipinas? May mga vampira na ba dito? Totoo na ba yung mga manananggal? Tsaka in fairness, ang galing nung drug lord, hindi ang tapang ng drug lord ngayon. Ang tapang ng mga pusher. Kasi sa mismong checkpoint na nila idinadaan ng droga. Ang lupit. Kung sa gobyerno may ghost employee, meron din na pusher.
O, tandaan natin, 14M ang halaga ng droga sa Davao. Baka bukas at 5M na lang yan. Masama pa nga yan, baka yan pa yung 13 billion na ano eh, baka, baka yan yung 13 billion eh, inirepak lang eh. Pili na halaga ng ipinagbabawal na gamot sa checkpoint. Ang gustong iparating ng gobyerno, number 1, madali lang nilang nahuli sa checkpoint ang droga. Number 2, walang namatay. Number 3, therefore, mas maganda ang war on drugs ng BBM admin kaysa sa war on drugs ng Duterte. Palakpakan ng mga frog. Kaso, madaming problema ang story nyo. Number 1, 14.4 million ang 900 grams ng Xiaomi. As of March 25, 2022, the street price of Xiaomi is 6,000 to 8,000. Let us say 8,000 per gram ang Xiaomi. Ngayong 2024, 8,000 times 900 grams is 7.2 million lang. Imposible ang 14.4 million nyo sa 900. So, ibig sabihin, palyado na naman pala sila dito. O, yan o, kakasabi lang nun. Sino nagsabi kanina nun? O, ano, Kalibik, ano to? Kalibkid. O, ito, nagkatotoo agad yung sinabi mo. Ibig sabihin, 7.2 lang ang talagang ano, ang 9 grams na pulburon. Ano ka lang, nagkulang ka lang ng 2 million. Sakto ka na sana. 100 grams. Mas mura nang ngayon. Number 2, seize the illegal drugs from unidentified male. Bakit unidentified? Bakit Hindi nyo nakilala? Walang composite sketch? Walang nakakaalam kung saan siya sumakay? Talaga ba? No single identifier like his clothes or facial features. Naman yun. Sino ba naman tangang pusher na iiwan na lang? Baka sabihin nyo, hindi kasi nakakita ng checkpoint na taranta. Kalokohan naman yun. Hindi kasi iniwan nung pusher kasi nakakita ng checkpoint, maraming pulis, nataranta siya. Kagaguhan yun ba? Tsaka bakit dadaan yung pusher sa checkpoint? Ayaran niya. Number 3, fled on foot. Sa checkpoint, kung saan maraming pulis, natakasan kayo ng dipaa. Wala kayong police car or motor panghabol. Wala kayong legs that can outrun the guy. Horror. Number 4, kung checkpoint lang pala ang mabisang paraan sa paglambat ng drug, bakit hindi nyo nalang lagyan ng checkpoint lahat ng sulok ng Pilipinas? Tama. 5, wala talagang Oo nga naman, kung talagang mabisa ang checkpoint na yan, maglagay kayo ng checkpoint sa buong Pilipinas. Para lahat ng mga droga dito, no, ay pinagbabawal na pulburon, mahuli nyo. Kasi paandar nyo lang yan. Benhur Abalos, paki-explain naman po yung 900 grams na 14.4 million na nahuli sa checkpoint sa Davao. 16,000 per gramo ang doon. Samantala ay nagbigay naman ng komento at reaksyon ang magaling na DDS na si Ate Guillermina na dapat ang sinusolusyonan muna ni BBM ay ang mga presyo ng bilihin, ang pagtaas ng presyo, lalong-lalo na ng bigas. Ang hindi niya maintindihan ay bakit inuuna pa niya ang West Philippine Sea. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Wag na natin panoorin to kasi nasabi ko na yan kanina, no? So ito yung pinakabalita pala niyan. Ito to. Nandito yan sa akin. Ito yan, no. 14 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover ng Philippine National Police at Task Force Davao sa checkpoint sa Purok 2, Barangay Lacson, Calinan District, Davao City, pasado alas 3 ng hapon itong Miyerkules, May 29. Ayon sa pulisya, nagsasagawa sila ng checkpoint sa lungsod kaya pinababa ang lahat ng mga pasahero at bagahin ng rural bus tour para sa inspeksyon at screening. Isang kahinahinalang lalaki umano ang pumunta sa likuran ng bus at pinunit ang kanyang dalang kahon. Dito na aniya kinuha ang maliit na kahon, tinapon sa likuran ng sasakyan. Biruin mo nalaman pa nila na nakita pa nila yung tao.
Ha? Sa dami nilang pulis doon, nakita pala nila yung tao, hindi pala nila inabol. Hindi, mga pulis nga naman, bawal kayong bumaril, ha? Okay lang na kayo yung barilin, pero wag na wag kayong babaril sa mga adik. Kasi kapag namatayan tayo ng adik, suspindi kayo. Yan at agad na umalis. Nagpanik naman ang mga pasahero at ang mga residente na malapit sa lugar. Nang buksan ng box, doon na lumantad ang mga sachet ng umano'y shabu. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng mga otoridad sa tumakas na suspect. Ay, lako po. Ang laking katarantaduan to talaga, no? Grabe na, no? Grabe na ang mga nangyayari sa ating dalawa. Ang inang buhay ko. Ano naman to? Subspina. R out. Mike Abe na inis. Aba. Ba't na inis si Mike Abe? Trillanes, nagpasabog. Mike Abe, sinunog si Banat Bay. Aba. Okay. Sinunog si Banat Bay ni Mike Abe. Ito nga. Panoorin ba natin to? Hayaan mo na yan. Wala naman mga kwenta yung mga yan. Ay, naku ko. Buhay talaga ng ano na ngayon, no? Ang buhay ng masa. Yung 13 billion pala, asan na yun? O asan na yung 13 billion na pulburon? Ba't hindi nyo na binabalita yun? Yung driver, nakulong ba? Nakulong ba yung driver? Asan na? O, ito ba yung CCTV doon? O, yung CCTV, asan na? Sabi niya dati may CCTV na ilalabas. O, ba't wala? O, asan na? Asan na yung mga CCTV na yan? O, ano to? O, mga barangay, sinimulan na ang linis ng wala nang kakwenta-kwenta. Binabalita ng mainstream media, may BM nagtalumpati. Ito na, wala na yung wala nang balita doon sa 13 billion na pulburon ba? Ano nangyari doon? May may mga kasabwat ba? Nakalimutan na agad ng mga Pilipino, Wala na, nalimutan na. Jay, wag mo na paalala yung Jay. Nakalimutan na nila yung Jay kasi nga, Jay, tawag dito, baka hanapin pa ng iba yun. Huwag mo na ipaalala, Jay, yung 13 billion pulburon. Ano na yun? Namayapa na yun. Oo, yung driver nasa ibang bansa na. Sinalo ni Uncle Joe. Sinalo ni Uncle Joe yung yung tawag dito, yung sa pulburon na yun. Huwag mo nang hanapin, Jay Guevara. Grabe ka. Huwag kang ganon, Jay Guevara. Baka magurgur ka. Huwag ikaw nagurgur, paktay ka, Jay Guevara. Nako po. Mga tulad nito, etong iiwan ko sa inyo na video. Yung iiwan ko sa inyo na video na eto, tinanggal din to. Sana yun? Mukhang hawis ba? Ito, Nasaan yung iiwan ko sa inyo video na wala na yun, tinanggal din to, eto. Sinuspinde dahil sa pagbagsak ng rating sa Bohol. Kailangan